mga muyo kita Ginoo kapanugyan kami sining hapon. Salamat kami isang pulong nimo Ginoo nga pamanandungan namon Ginoo. Salamat sa mga testimony sa mga Kristohanon Ginoo kanaka nimo. Testify Ginoo sang not only nga ginayo mo kami spiritually, pero Ginoo salamat physically ginayo man kami. Bisan pa may mga kasablagan sa among physical nga lawas, pero salamat kami Ginoo nga ara ikaw sustain sa imo kaluoy kag grasya sa amon kabuhi. Ginoo kabay pa nga ikaw gid mag hatag sa amon permis ang kabakod, especially sa mga spiritual nga pagkabuhi. Kag ang imo nga kaubuton permi amon nga sundon adlaw-adlaw nga tanan samtang kami hulat sa imo nga pagkari. Sa ngalan ni Jesus, amen. Imo ni ambal sa pulong sa Ginoo no. Kaubuton sa Ginoo no, muna ang rason nga ginhatag sang Ginoo ang iyang kagalingon para sa aton sala. Kag kuhaon niya kita sining present world na muna sa rapture makita sa likod dra no. In this present evil world, mamo sa kalibutan ini always evil. Ang tao nga hindi Kristiyano, ang tao nga di Diyos nun, no? Adlaw-adlaw ang ilang una na di-device it, naga-device na magano sila, nagahimo sila sa mga evil works, no? Adlaw-adlaw gina. Muna ang tuyo na sang tao kag ang ila tatay sa nabilan niyawa mo. Wala pa sila singkon, wala pa sang Ginoo sa ila kabuhi. Kag sa ilang lugar usually kita mo magamo sa ilang lugar bangod nga wala Ginoo number 1. Kag wala si mga Kristiyano didto nga magasugid pa sa ila, may ara man po ginagmay pa lang no. Di mo na kabuton sang Ginoo. Subong ara kita sa present evil world. Di mo na nga evil ang palibot ato puro lang kwanti. Balaan nyo man sang ligad nga adlaw no. Kapon dakpan nga kuan naman no, naga-deliver siya buo naman no. Taga purok 4 diya diri sa aton nga lugar isa. Ang isang babae taga kuan no, taga Banga. Ti amak mo na nga obra no. Kuan naman sila sang ilang lagim no, pambaligya na naman sa mga bawal nga gamot no. Ti anon mabi na kay muna ta na ilang ano, ilaw na una kwarta kag pangalipay no makakwarta sing dali na bala sa ila kabuhi tay mo na ilaya mo ti mo na ang kabuton sang Ginoo involved una gid ang ministry sang Dios sa aton kabuhi. Ti mo na samtang kita hulat no sa Ginoo ti dapat ang ministry, of course ang will niya, ang ministry ihatag na to iyan to sa tao, buligan tani ang mga katawhan nga magkalaluwas ining mga tao no kay muna ang kabuton sa Ginoo nga ma-deliver tani ang mga tao no sining present evil world. Di muna ang kabuton according to the will of God in our Father no. Di muna pinakanami no sa aton kabuhi. Di samtang gahulat kita sa iya pagkari kay muna ang iya plano, iya kabuton sa mga katawhan tani. Na kita nga gintugyanan dapat himuon tang aton nga katungdanan nga magpangdaog sang kalag no. May mga oportunidad na kuan dayon di na pangduwa-duwa no basta opportunity nga makawali pulong sang Ginoo. Present sang kalawasan dayon no para hindi madula no ang kainit no. Bagang imo lang tagipusoon sa pag-alagdan. Samtang nagadaba-daba pa da no, nagadabdab no, nagapanghikot ang balanga espiritu sa imo, nagadaba-daba ti ihambal no ang gospel sa mga panahon sang grasya. Ti mo na no, involved in the ministry of God no. Dapat hindi lamang involved kita sa ministry sang Dios kundi magiging committed kita. Amo kon involvement lang sometimes no, wala aton ko galingon. Kaangay lang bala sang manok kag ang baboy ti kun maghimo sila da sang ham and egg ti ang kuan na okay lang no ang manok kay manok ta na involved lang na siya kay itlog lang ta na iya mo from ham ya ang baboy ang iya kabuhi gid muna committed muna siya
ang himuon nato no, be committed no sa ministry nga ginhatag sang Ginoo sa aton. No? Ikaduha, para mas madali no, sa Romans chapter 12 verse number 1 and 2, familiar verse for me no. Ginaliwat-liwat ato nini kay muna gyud pulong sa Ginoo ising kasulumudan ni kon si si King David pa adlaw-adlaw nga tanan nanging kaangay sang kuan ini siya mong kaangay sang dugos sa iya baba no gatamis siya honeycomb no, samtang nagadugay samtang nagapamati siya nagabasa sang pulong sang Ginoo gatamis sa kalag no baga pagkaon sang kalag naton. Sa 12:1 ti balaman nato ng busingon siya ni I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice. Na ti muna ang hambal sang Ginoo nagapakitbuoy si Apostol Pablo diri nga ipresentar naton aton nga mga lawas nga buhi dapat no nga sacrifice buslingon gahulag ya no buslingon kalamutan sa tubangan sang Ginoo atong ginahimo hindi nga makadlaw ang Ginoo kundi mahimaya ang Ginoo sa aton kabuhi no, living sacrifice ano pagid holy na dapat magkabuhi kita nga balaan buslingon makita sa aton nga kabuhi bala makita kita nga balaan atong ginahimo kay makilala kita sang tao mo. Bala mo bisan no panakalagad sang Ginoo makilala sang tao ka nga pastor ang isa ka tao tapos ang muna ginahimo niya si pastor nang ako pero kuan na siya. Lain na siya nga pagka-pastor. Nag-entra tanan na sa politika na muna bilang guan sa imo ang imo title. Kina to nagpaano ko sang ipon ko tani pa schedule ti Lunes pa to sidulan nga bot ako ng ipon naman. Ti layo pa lang kilala ka na ni pastor ni Dr. Bumatay no tata si pastor kilala ka nila ti muna aton testimony halungan aton being pastor halungan tagid no aton nga testimony okay kung mataytulan ka na dira sang kalain nga pastor ti wala na no hasta na magtigulang kita no hasta magipatay kita hindi na madula sa aton kabuhi ang title mo being nga pastor kag kun ano ka klase kita nga pastor you see? Ti ano pagid acceptable unto God. Na ano ina which is your reasonable service. Na pag-alagad lang reasonably, busin may reason ka sa pag-alagad. Nga man, bagon ginluwas ka sang Ginoo. May rason ka mag-alagad sa Ginoo, kay ginluwas ka una sang Ginoo gid. Di ba? Ti ano pagid nga kabuton sa verse number 2. And be not conformed to this world na isa pa gina no hindi kita magkompormi sining kalibutan buslingon may mga ara man sa kalibutan nga kompormihan naton no halimbawa para sang pagpanglimpyo na kompormihan naton ina siya no muna ang mga balaod diri sa kalibutan amuning hindi magpanglapta sa mga basura sa mga ano naton drops hindi nga side na ginako ano na to na conforme kita sa na pero mga butang bala nga iya sang kalibutan gid the lust of the eyes lust of the flesh and pride of life nga muna ang tandaan nato no muna ang iya sang kalibutan so instead nga magkonforme kita sa mga bagay nga hindi kalamutan sa tubangan sang Ginoo but be transformed no by the renewing of your mind simple lamang ang paghangop sina no transform paagi sa pag-renew sang imo nga hunahuna. Kung hindi ka buton sang Ginoo, hindi ka. Balaan mo mapahamak ka, sigon magid no? Hindi na dapat no? Mabalaan naton nga nga evil na ang madangatan naton, hindi na pagsigiyon no? Balaan naton nga malain nga nahimo nila, hindi na pagsundon kag hindi na magupod. Kay malain ang gidangatan mo. O, di ba? Para ano that you may prove what is that good na ma-prove mo kung ano ang maayo and acceptable and perfect will of God. Ang perpekto, ang himpit nga kabuton sang Ginoo. Simple lamang, no? Hindi magkonforme sa kalibutan, paagi sa pag-transform, pagbag-o no sang aton nga panghunahuna. No? Para nga mabalaan naton ang ma-achieve naton ang acceptable kag perfect will of God. Himpit nga kabuton sang Dios sa aton kabuhi. Di mo na, simple lamang, no?
Adlaw-adlaw nga tanan, no? Present, no? Our bodies a living sacrifice, no? Continually. Busingon self-living sacrifice every day. Muna pinakanami nga himuon naton. Di paano? Paano ito himuon nina? Simple lang, no? Di pagi sa hindi taman mahimo na kun sa aton na nga walingon nga kusog. Kundi ta mga muyo sa Ginoo kag mangayo sang kaalam, hindi ta gid way ta sing porsa. Kung sila magngayo ta sa Ginoo kag konsulta sa Ginoo sa mga butang nga ginahimo ato sa aton kabuhi. Importante na siya, no? Ang prayer pagid, no? Muna ang prayer, muna ang kawutuan sa Ginoo sa aton. Constant communication with God through prayer. Si Jesus, no? Kapangamuyo sa balaan niyo man ang pangkabuhi ni Jesus, no? Kapangamuyo siya kay sa Dios nga Amay. Si Lucas, no? Nangamuyo man, no? Damo ng mga mga apostoles ang unang nagpangamuyo. Even Daniel kapangamuyo sa 3 times a day. Si David kag bugtaw kagahon kapangamuyo kada bugtaw niya, no? Nami isa, no? Pangamuyo kita nga may ara nga, no? Nga pag hangop, of course, no? Mga muyo kang paghangop ka ngay mas pagkanta nga may paghangop. Maintindihan mo kung ano ang imo nga ginapangamuyuan, kung ano ginamit lang naton, maintindihan naton, no? Hindi kita mga muyo, nga hindi kita kaintindi. Otherwise, membro kita sang kuan, no? Baptikostal, no? Magamba na kita sa mga kuan dira, no? Mga other tongues nga hindi maintindihan, no? Tingin mo na ang meaning sang kuan prayer mo, asap. Always say a prayer. Natin mo na asap. Kaya nanon yung sa asap, as soon as possible. No? Ano ang meaning niya, no? Asap. Kung may harap ka na nanon yung pangamuyuan, yung pangamuyo hindi na pagpadugay, no? Magambal ang member nga pasto, may request na yung pangamuyo ba? Sige, dadayon, hindi na pagpuan nga, sige, dalawang panamos per meeting, pero hindi na. Ura mismo, pagambal niya nga ma-request nga muna, ano to, pungko ka mo da. Kaya magpangamuyo. Malipay na siya, no? Kaya ang Ginoo mangikot siya nga kabuhi. Hindi mo na importante, Ginoo. Sa prayer, dapat always asap. Panunduman ang asap nga pulong, no? And then, katapusan diri, sa Ecclesiastes 12:13, no? Last na ni, no? Para nga makapawiway man kita, no? Kagamuman. Ecclesiastes chapter 12:13, no? Of course, ambal ni King Solomon. May sugpon diri para ni sa The Great White Throne Judgment. Pero kuha ang practical lesson kagdugangan ta sa ambal ni Apostol Pablo. Dugay-dugay, no? Diri sa Ecclesiastes chapter 12:13. Silinga diri, let us hear the conclusion of the whole matter, no? Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Na isa ka utuon sa Ginoo na, no? Sa atong kabuhi sundon ta, no? Number 1 gid, magkadlok sa Dios. Pamong kadlok sa Dios nagaprolong na sa kabuhi. Kung nadlok sa Ginoo, nagadugang imo kabuhi. Way kung makabalo sa Salmo, gambal nga the fear of the Lord prolong lives, nagadugang imo kabuhi. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Na ang kadlok sa Ginoo. Importante gid na maghadlok sa Ginoo kasi ingon mga mali nga mga bagay kay kita naton nga ang Ginoo, balaan naton nga hambal sa Bible nga mabalaan ta ang ginahimo naton sa Ginoo. O kung maghimo ta sala bisan natago sa tao, pero kita sang Ginoo. Kay wala sing natago sa Ginoo abi. O di ba? Bisan pang ato binuhatan, i-reveal na pagi sa kalayo. O di ba? Balaan sa Ginoo ang aton ginhimo. Either ngalin sa imo tagipusoon o kung wala sa imo tagipusoon. Kung wala sa imo tagipusoon wala sa aton tagipusoon ang ginahimo naton, busingon ma-qualify na sa masunog. Kang isang hay, stubble kag wood. Pero kung halin sa aton tagipusoon ang ginahimo naton na hindi masunog na, nagka-purify pa nga isang gold, silver, precious stones.
You see? Di ba na kanami mo na, no? Fear God and keep His commandments. Tipigi iya mga sugo. Na kada panag-on may ginasugo ang Ginoo. Na kada panag-on iya may ginasugo ang Ginoo nga spokesperson nga dapat sundon sa mga tao na munang hindi pidi mo isagol-sagol kung commandments nga ni Moses. Di kay Moses tanana kasuguan. Na kung ano tong kasuguan niya ng bali ni Moses, ano to mga patakaran sa itong unang panahon sa mga Hudiyo, so mo itong dapat sundon. Iti subong panahon sang bugay, ang commandments ginhatag kay Pablo. Sabi nyo, why kita kabalo nga ang mga ginahambal ni Pablo na commandments from the Lord na mo. Sa 1 Corinthians 14:37. 14:37 sang 1 Corinthians 14:37. If any man think himself to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge. Na, kita mo, kung tao ko no, nagkapanumdum siya, gulingon niya siya, propita, no, spiritual siya, no, may mga tao ka nga isa mo. Grabe ka spiritual, mo ang kaunang mga kanay apostol, siya ni Peter sa una, no? Propita, spiritual. Let him acknowledge na, tamak mo na Pablo, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Kita mo, ang gimpangsulat ni Pablo sa aton, subong panahon sa bugay, are the commandments of the Lord. May commandments kada panag-on. Commandments mo rin maginsugo, may ginhambal ang Ginoo. Ang sala sang tao lang, duwa lang imuon sa tao na tumanon niya ang commandments ginatag sang Diyos sa sinang spokesperson o kon hindi niya pagtumanon. Tiyang mali pa rin kung hindi niya pagtumanon. Mali gid na ya permi. Ti subong panahon sang bugay, ang mga balita isa lamang, no? 1 Corinthians 15:1-4. Kung hindi ta na pagtumanon, at hindi ka gid maluwas. Hindi ka gid maluwas. Bisan ano naton kasugid, bisan ano pa katao ka spiritual, grabe pa magluhod. Ali sa punta dito hasta diri maludhon yun na, maupod ya tuhod. Perti mapangamuyo ang tao. Oh, grabe pa pangamuyoon, pero kung mali iya pang iyang interpretasyon, ang iyang pag-intindi sa mga balita sa mga panahon sa bugay, hindi sa maluwas. Siya na pa sa spiritual. Ang bali Pablo, i-acknowledge mo dapat na nga ang mga butang nga akon gisulat sa inyo, mga mando, commandments, mga sugo, no, sang Ginoo of the Lord. And then lastly, katapusan ng versikulo, 1 Thessalonians 4, verse number 2. 1 Thessalonians 4:2. Chapter 4, verse number 2, no? For you know what commandments, kita mo? We gave you by the Lord Jesus, kita mo? Balaan ninyo kung ano nga mga sugo. Nga ginhatag ko sa inyo, no? Nga halin, no? By the Lord Jesus. Balaan nyo na. Balaan mo kung paano ikaw maluwas. Balaan mo kung ano ang imong sundon sa subong nga panahon sa bugay. Di ba? Ito mga tao na yang nang grabe pangamuyoon, grabe magwali, tuod, di pa wali yun, dumaguba ang palpit, pero mati, wala si makita nga kaluwasan sa subong nga panahon sa bugay. Mabudlay kaayo na. Bisan ano pa na, no? Bisan ano pa na klase ng mga wali dira kung wala na gawali sa mga balita sa bugay sang Dios, ibang mga balita ang ginmalay niya, ang ni Pablo no ne, let him be accursed. Magpinakamalaot siya. Ikaw mo pinakamalaot siya. Bisan ano sa kawali, maggrabe magwali, kabalo mag-spiritualize ng mga butang, pero wala sing di mo makita, no, hindi mo mabatian sa ibaba ang kaluwasan sa mga panahon sa bugay. Let him be accursed. Ang pinakamalaot siya. No? Di mo nang kabuton sa Ginoo sa subong nga panahon sang bugay. Damo pa na. Tatlo lang anay, no? Balaan nyo man na, kag isundo naton sa aton nga kabuhi. Kabay pa ang pulong sang Ginoo magpakamayo sa aton subong nga hapon, kag takop kita sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat gid sang pulong nimo amon na pamalandungan sa malipot lamang Ginoo. Sa imo kabubuton sa amon nga kabuhi. Especially subong nga panahon sang bugay Ginoo. Kabay pa mga tinumanon kami
Kanakani mo Ginoo nga mag-learn kami nga magkahadlok sa imo Ginoo. Nga mag-obey sa imo commandments subong nga panahon sa bugay. Kag kami Ginoo magpangamuyo sa imo. Kag Ginoo kabay pa nga kami man Ginoo magkabuhi nga malipay ikaw sa amon nga kabuhi sa samtang kami gahula sa imong pagkari. Pagkamayuwa kami Ginoo, gapangamuyo kami sa mga utod amon sa Ginoo man nga nagamasakit sini nga tion ikaw Ginoo magbulig man sila si Brother Rolfi Ginoo ka magbulig man siya Ginoo nabatyag sa lawas si Pastor Jidjed buligan man Ginoo sa iya nabatyag man sa lawas kag sa amon tanan Ginoo ginutugyan ko mo pangikot nimo nga bay pa ayon mo kami sa lubos sa amon madabatyag sa amon pisikal nga lawas ginutugyan ko sa imo Ginoo ang tanan inasalig sa ngalan Ginoo Hesus amon Ginoo ka man luwas amen.